Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Dalawang riding in tandem suspect sa pagpatay sa pro-Marcos vlogger sa Caloocan. Naaresto na sa Pampanga. Oil price hike muling ipatutupad sa susunod na linggo. Halos 5 piso kada litro sa diesel at gasolina. Nakaamba. Tropical Depression Quiapo patuloy na kumikilos sa loob ng PAR. Signal number 1, itinaas na sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Mag-asawa, kalaboso sa drug buy-bust operation sa Samal, Bataan. Sa MBC TV Sports, Navy PH, silver medalist sa MWI. Team Falcons, wagi sa unang araw ng MSC. At sa Showbiz Spotted, pagkapanalo ni Ivana Alawi sa FAMAS Broadcast Awards, umani ng samut-saring reaksyon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Naaresto na ng kapulisan sa Mabalacat, Pampanga ang dalawang sakay ng riding in tandem na sospek sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata, na kilalang supporter ng Pangulo o mas kilala bilang Mima Alicia. Na-recover sa mga sospek ang 2 granada at 2 mga baril. Una sa balita si Edniel Parosa. Edniel. Naaresto na ng Philippine National Police ang 2 suspect sa pagpatay sa pro-Marcos vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala sa kanyang social media name na Mima Alicia. Inanunsyo dito sa Campo Crame ni acting PNP spokesman Police Colonel Allen Rico na nahuli ang riding in tandem sa Mabalacat, Pampanga ngayon lamang o kanina lamang umaga ngayong Hulyo 23. Nakuha sa kanila ang 2 hand grenade, isang 9mm pistol at isang kalibre 45 hinihinalang gamit sa pamamaril kay Lipata. Pero ayon kay Ko, maaaring may makasabwat pa ang mga hinihinalang gunmen. Bagay na subject pa ng patuloy na investigasyon at patuloy ding manhunt operation. What we are sure of is these are the 2 exact individuals who did the actual deed, yung pumatay. Pero there are others, we do not know the exact number right now, who were involved in the planning, who were involved in carrying out this killing. Tiningga sa tapat ng kanilang bahay sa Barangay 171, ang 24 anyos na vlogger at kanyang nasugatang partner noong Hulyo 17. Kabilang sa 2 tinitignang motibo ng binuong Special Investigation Task Group ay ang pagiging political commentator ng biktima, maging ang kanyang personal na alitan sa dati umanong karelasyon. Sabi ni Ko, ito pa ring mga anggulo ang tinutumbok ng kanilang pagsisiyasat. Samantala, harap sa mga kasong murder at labag sa Republic Act 10591 at 9516, ang mga una nang naaresto. Para sa MBC TV Network News, ako si Niel Barroso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Kapit mga motorista dahil nagbabadya muli ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, hanggang 5 piso ang maaaring itaas sa kada litro ng diesel at gasolina. Bunsod pa rin ang kaguluhan sa Middle East. Ang buong detalye tinutukan ni Jackie Resho. Malabong magkaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa panayam sa damdaming bayan sa DZRH, sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad na tinatayang aabot sa 5 piso kada litro ang posibleng dagdag presyo sa gasolina at diesel, habang 3 piso kada litro naman sa kerosina. Gayunman, nilinaw ni Abad na maaari pang magbago ang naturang pagtataya depende sa galaw ng pandaigdigang merkado sa nalalabing 2 araw ng trading. Well, kanina yung sinabi kong estimate, Sir Deo, 3 days
days pa lang kasi yun. So, posibleng mabago, pero ulitin ko na lang, yung 3 days pa lang, may estimate na tayo sa gasolina. Pareho, gasolina and diesel, around 5 pesos. 3 days pa lang to, no? Po. 5 pesos. At itong kerosene nasa 3 pesos. Kaya lang, mababago lang ito ng konti, pero mahirap sabihin na magro-roll yan back lang. next week. Oo. Diba, mataas ang chance na may increase tayo. Mababago lang ito para sa 2 pang araw na darating. Ayan. Today, yung araw ngayon at saka bukas. Ayan. Sa kasalukuyan, lumalagpas na sa 80 pesos kada litro ang presyo ng diesel at may pangambang umabot muli ito sa 100 kada litro kung lalo pang lalala ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Samantala, umakyat na rin sa mahigit $90 kada bariles ang presyo ng Brent crude oil sa pandaigdigang merkado dahil sa tumitinding tensyon sa Red Sea at Strait of Hormuz na pangunahing rutang dinaraanan ng mga oil tankers. Matatandaang lumampas din sa ₱100 kada litro ang presyo ng diesel noong kasagsagan ng paglala ng sigalot sa gitnang silangan na kinasangkutan ng Israel, Iran at Estados Unidos. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gaya noong 2022, tila maraming Pilipino pa rin ang pinupusuan si Senator Robin Padilla matapos muling manguna sa senatorial pre-election survey ng Pulse Asia. Sinusundan siya ni Pasig City Mayor Vico Soto at kapwa-senador na si Raffy Tulfo. Ang mga detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Pinaka-prominenteng pangalan sa mga nais maging senador ng publiko sina Senator Robin Padilla at Raffy Tulfo, gayon din si Pasig City Mayor Vico Soto. Ito ang lumabas sa isinagawang pre-election survey ng Pulse Asia mula noong June 28 hanggang July 6 bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo nitong si Ronald Holmes, kabilang sa mga dahilan ng paglutang ng kanilang mga pangalan ay ang popularidad. Paliwanag ni Holmes, kilalang kaalyado ng mga Duterte si Padilla, kaya ang pinakamaraming boto na nakuha nito sa survey ay mula sa Mindanao na nagre-representa sa nasa 24% ng populasyon ng mga botante. Sa panig naman ni Mayor Vico, posibleng dahil umano ito sa pagiging matunog ng kanyang pangalan. Bukod kasi aniya sa pagkakaroon ng apelyido na Soto, madalas ding naibabalita ang mga magagandang proyekto nito sa lungsod ng Pasig. Sabi pa ni Holmes, posibleng ang mga nais maging senador si Padilla ay gusto ring maging senador si Soto, dahilan ng pagiging dikit nila sa senatorial preference survey. Bukod dito, nakadepende rin aniya ang boto ng ilang mga kababayan sa pagkakakilala nila sa personalidad ng mga kandidato. Maaring tayo, ang binoboto natin ay batay sa paniniwala natin na itataguyod itong individual na itong ating interest. Pero kahit yun, yung itataguyod ng interest, subjective yun, Katonyeng, Jerry. Di ba? Kung sa tingin mo ay totoo naman yung taong tumatakbo, medyo hindi naman siya nagpapanggap, hindi siya plastic. Pagkakatiwalaan mo siya. Yes. Diba? So, maaring hindi masyadong matalas ang kanyang bibig, maaring hindi masyadong maganda ang kanyang sinasabi, hindi matalino. Pero dahil alam mong totoo siya, hindi siya plastic, at parang siyang pangkaraniwang individual, Hindi nagpapanggap. bibigyan mo siyang pagtitiwala. Kasi, ano siya nararamdaman niya, sa pananaw mo, nararamdaman niya yung nararamdaman mo. Yung nga lang, baka mabudol ka sa bandang huli. Pero, hindi natin mawawala yun. Kaya hindi natin pwedeng punahin ng mga botante na hindi naman kayo nag-iisip Nag-iisip yan. Lahat tayo nag-iisip. Yung nga lang, ang batayan ng ating pagboto ay iba't iba. Kakaiba. Very Yes. subjective. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, nagtapos sa silver medal ang kampanya ng Navi PH sa MLBB Women's Invitational sa Esports World Cup 2026. Habang maganda naman ang pagsisimula ng Team Falcons sa unang araw ng Mid-Season Cup. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja.
Silver medal ang naiuwi ng Navy PH matapos ang kanilang kampanya sa Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational o MWI ng 2026 Esports World Cup. Nabigo ang Filipina squad na babawi ang kampyonato matapos malunod sa defending champion na Team Vitality with 4-2 score sa best of 7 finals. Binubuo ang Navy PH ni Gwyneth Not Anayami Jagon, Mary Merey Vivero, Lorraine Rian Alcaraz, Kay Keishi Alpuerto, at Honey Rain Jamlan sa ilalim ni Coach Salman King Salman Makarambon. Dahil sa runner-up finish, nakatanggap ang Navy PH ng $90,000 na papremyo. Samantala na panatili ng Indonesian squad na Team Vitality ang corona at naging kauna-unahang kupunan na nagkampiyon ng magkasunod sa MWI. Tinanghal naman na third placer ang Geltech Cyber Team ng Russia matapos walisin ng Galaxy Phoenix ng Cambodia. Samantala, sa ibang laro, nagbukas naman sa panalawang kampanya ng Team Falcons Philippines sa Mobile Legends Mid-Season Cup o MSC. Matapos ang mabagal na simula, tinalo nito ang Guangzhou Gaming at 2-0 upang makabawi mula sa pagkabigo nito sa finals ng 2024 edisyon. Dahil sa panalo, umusad ang Team Falcons sa upper bracket semifinals at isang panalo na lamang ang kailangan nito upang makapasok sa playoffs. Bumagsak naman sa lower bracket ang Guangzhou Gaming na may Filipino gold laner na si Simon Sai Torres at nanganganib ng maagang matanggal sa torneo. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Tangkang pag-aresto sa dalawang photojournalist sa rally, pinalagan, pero PNP Chief itinangging nagkaroon ng harassment. House Speaker Bogie D. pinangunahan ang final run-through para sa ikalimang SONA ni PBBM. At sa Showbiz Spotted, YouTube star Mr. Beast ikinasal na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tinanggi ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na may nangyaring harassment sa muntikang pag-aresto sa dalawang photojournalist sa isang rally sa Pasay City. Git ni Nartates, na-provoke ang mga tauhan ng Pasay Police nang magmura ang mga inakalang kasama sa mga rallyista. Pwede rin umano silang magpaliwanag o magreklamo sa istasyon ng pulis kung hindi sila kasama sa mga nagkilos protesta o kung may nasira sa kanilang gamit tulad ng kamera. And there's no such thing as harassment. Okay? Nasira daw camera niya, sir, eh. There's no such thing as harassment. Siyempre, nandun sila sa hanay ng mga rallyista, palag sila, or whatsoever. So, wala po, sir, na rallyista po sila. Meron ba? O, hindi punta siya sa police station, magreklamo siya. Maring kinundena ng Press Photographers of the Philippines ang tinawag na harassment ng PNP sa veteran photojournalists na sina Bulit Marquez at Rene Dilan. Malinaw umano itong paglabag sa press freedom at constitutional right na kumalap ng balita. Una nang sinabi ni Marquez sa DZRH News na napamura siya dahil ayaw pakuhanan ng larawan ng pulisya ang pag-aresto sa isang rallyista. Tiniyak ni Senator J.V. Ejercito na hindi matatakpan ng impeachment trial ang takbo ng investigasyon sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Pinawi ni Senador J.V. Ejercito bilang Senior Deputy Majority Leader at Chairman ng Senate Committee on Finance ang mga pangamba na hindi na ipupursigi ang investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Ejercito, hindi totoo ang mga paratang na ginagamit ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte upang pagtakpan ang isyu ng flood control dahil hindi pa tapos ang investigasyon at sisiguraduhin nilang may pagpatuloy ito. Diin ng senador, wala dapat makalusot sa paglustay ng pera ng taong bayan. Sabi ni Ejercito, kahit na may impeachment trial ay hindi dapat maapektuhan ng ibang trabaho ng Senado, gaya ng mga investigasyon sa mga anomalya sa flood control at pagtalakay sa 2027 national budget
kapag naisumiti na ito mula sa Department of Budget and Management dahil hindi maaring maisantabi ang issue ng paghanap ng accountability at maisulong ang maayos na pamamahala. Kampante ang senador na mapanagot din ang iba pang mga sangkot sa flood control gaya ng mga contractors o mga congressmen na contractors ng mga substandard at ghost projects dahil batay sa naunang pahayag ng ombudsman ay hindi bababa sa 8 contractors ang susunod nilang kakasuhan kaugnay ng flood control projects. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance, nangako si Ejercito na gagawing transparent at accountable ang proseso ng budget. Hindi dapat manakaw ang mga pondong ilalaan sa mga mahalagang proyekto kasama ng mga flood control habang nalulunod sa bahang marami sa ating mga kababayan. Sabi ni Ejercito, naintindihan nito ang galit at pagkadismaya ng ating mga kababayan kaya't mas lalo nitong paigtingin ang pagbabantay sa pondo ng bayan. Para sa senador, kailangan maibalik ang tiwala ng publiko sa pagitan ng isang budget na tapat, malinaw at walang puwang ang korupsyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi natibag si matibag. Ito ang paniwala ng House Prosecution Team sa pagsalang ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag at humarap sa mga tanong ng depensa sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mga naging kaganapan ibabalita live ni Arnold Herrera. Arnold. Muling sinubukan ng depensa at ng senator judges na tibagin ang mga testimonya ni NBI Director Attorney Melvin Matibag para sa ikalawang bahagi ng cross-examination. Pero si Matibag naninindigang walang double standards at totoong nagpapatuloy ang banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Go ahead, Arnold Herrera. Hanggang sa nagpapatuloy na banta sa Pangulo na kinupirma mismo ng NBI. Sa pagpapatuloy na sa cross-examination kahapon, kinwestiyon ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan ang hindi umunapata na pagdato ng ahensya sa mga umunay banta sa buhay ni Duterte kumpara sa buhay ng Pangulo. The threat to the President and all other high government officials like the Senate President, the Chief Justice, the Speaker of the House, or any other officers is a threat to the national security and threat to public safety. All right, very well. Now, did you create a special task force to investigate on the threats to the life of VP Sara? There was none to my recollection. Dito inilutang ni Binluan kung posible nga bang sampahan ng panibagong impeachment complaint ang vice sa oras na matapos ng investigasyon ng NBI. Are you saying that once you reach your findings, because we're all waiting for that, is it correct to say that you will file another impeachment case against VP Sara? The betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. Sinubukan ding himayin ng depensa ang naunang pahayag ni Matibag tungkol sa aniyay kinetic force na naging basya ng continuing threat sa Pangulo na tila nag-iwan ng maikling panaisipan. So hindi porkit laban sa o tutol sa gobyerno o sa partikular na opisyal ng gobyerno, ay ito na yung binabanggit niyong kinetic kahapon. Tama po, Your Honor. Counsel may proceed. All right, my question is this. Is this kinetic force still active today or has it stopped? Malinaw po, may mga pangyayari pa rin po. And should we really stop this kinetic force or just allow it until 2028? Hindi ko po, pakiulit po. Anyway, I'll withdraw that question. Just move on to a different question. Kinwestiyon din ni Binluan kung bakit hindi umano gumawa ng paraan ng NBI para ma-verify mismo ni Arturo Rascañas ang kanyang affidavit na ginamit ng prosekusyon upang itahi ang mga testimonya ni Matibag. So, without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained? Again, ibabalik ko po ron sa 5 nating factors
Isinama lamang namin po ito, isa dun sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. Pumalag naman si Matibag ng sinabi ni Binluan na taken out of context ng prosekusyon ang video evidence laban sa bise. Ayon sa direktor, hindi ito grave threat, pero isa ito sa mga naging konsiderasyon ng NBI investigation. Sa interjection ng impeachment court, kinumpronta ni Senator Judge Robin Padilla ang pabago-bagong testimonya nila sa Cañas noong 2016. Patunay umano na sinungaling o hindi mapapagkatiwalaan ng hindi nito notaryadong affidavit. Pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Sinubukan naman tumbukin ni Padilla ang kasaysayan ni Matibag bilang political backer na sumuporta sa kandidatura ng ilang mga politiko noon, gaya ni Mar Rojas. Bagya namang nagkaroon ng komosyon sa impeachment court nang biglang magmungkay si Padilla na kung pwede raw ay wag naman sanang maging one-sided ang prosekusyon. Bagay na umani ng reaksyon sa buong prosecution panel. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a- po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong. Samantala sa press conference naman ng prosekusyon, nilinaw ni na lead prosecutor Jervil Luis Flor at prosecutor Attorney Lorna Capuna na normal lang na panigan ng prosekusyon ang kanilang kaso, gaya ng pagkiling ng depensa sa kanilang kliyente na si VP Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arnold Herrera. Ilang araw bago ang SONA 2026, nagsagawa ng final run-through inspection si House Speaker Bogie D. III sa plenary hall ng Batasang Pambansa Complex kung saan tatayo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa pamunuan, all set na ang preparasyon, maliban na lamang sa ilan pang logistic concerns. Magbabalita si Milky Regunan. Pinangunahan ni House Speaker Faustino D. III ang final run-through sa inspection sa plenary hall. Hudyat ito ng kahandaan ng Kamara para sa gaganaping ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 27. Ayon kay D, mahalagang araw na ito hindi lamang para sa pamahalaan kundi sa bawat Pilipino dahil ito ang pagkakataong magbigay ang Pangulo ng ulat sa kalagayan ng bansa at direksyon na ating tatahakin. Inalarawan ni D ang 2026 SONA bilang simple but dignified. Kinumpirma din ni House Secretary General Cheloy Garafil. All set na ang preparasyon at ang pagtutuon ng pansin na lamang ay ang logistical concerns gaya ng seating arrangements for dignitaries at viewing rooms for guests na hindi na pwedeng ma-accommodate pa sa loob ng plenary hall. Ilan sa mga pagbabago sa House Complex ay ang second at third floors ng main building, pag-upgrade ng hallways at common areas at pagtatayo ng al fresco lounges para naman sa mga taga-kamara at mga bisita. Kasama rin sa contingency measures ay pagtatalaga naman ng 30 medical personnel mula sa House Medical and Dental Service at 4 na pribadong ospital. Ang additional responders ay mula sa Department of Health, local government units, Bureau of Fire Protection at PNP bilang standby sa anumang emergency. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyan din ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagkondena ng bansa laban sa marahas na aksyon ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Kasabay ito ng bilateral meeting ng DFA at Foreign Minister ng China
kung saan labag umano ang mga ginawang hakbang ng CCG sa maritime rights ng bansa. Ang mga detalye tinutukan ni Karen Oyong. Iginiit ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang protesta ng bansa laban sa marahas na aksyon ng China Coast Guard o CCG laban sa isang Filipino Navy personnel sa Ayungin Shoal na nagdulot ng pinsala sa nabanggit na personnel at rubber boat ng Philippine Navy na gamit habang nagpapatrolya sa mga karagatan malapit sa Ayungin Shoal. Sa bilateral meeting ni Secretary Lazaro at Foreign Minister ng China na si Wang Yi sa sidelines ng ASEAN Ministerial Meeting sa Philippine Convention Center o PICC sa Pasay City, sinabi ng kalihim na ang naturang mga aksyon ay labag sa maritime rights at entitlements ng bansa. Binanggit rin ni Lazaro ang kontrobersyal na AI-generated op-ed video ng China Daily kaugnay ng ika-10 anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award, kung saan ipinapakita ang depiksyon ng mga Pilipino bilang unggoy. Ayon kay Lazaro, hindi sapat na dahilan ng hindi pagkakasundo ukol sa mga legal at political na issue upang gumamit ng tinawag nitong disturbing imagery sa paglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy sa naturang video na inilimbag noong July 10, 2026. Nagpaalala ang DFA na mahalaga ang hinahon at iwasan ang mga kilos na makapagdadagdag sa tensyon at sikaping resolbahin ang mga disputes sa payapang paraan. Kasabay nito, pinahalagahan naman ng magkabilang panig ang bukas na daluyan ng komunikasyon upang mas paigtingin ang pagkakaunawaan at mapagtibay ang confidence-building measures. Kasama rin sa diskusyon ni Lazaro at Wang Yi ang pag-usad ng negosasyon para sa ASEAN-China Code of Conduct in the South China Sea at nagpakita ang dalawang bansa ng kagustuhang magipagtulungan upang matapos ang negosasyon para sa isang binding na COC bago matapos ang taon. Para sa MBC TV Network News, ako si RH4 Karen Oyong ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, ganap ng nasa tropical depression category ang binabantayang bagyo na si Quiapo. Huli itong namataan sa layong 875 kilometro. Silangan ng Central Luzon, taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot sa 55 kilometers per hour habang kumikilos pa northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo pa ito sa ating kalupaan, ngunit ang trough o ang extension ng bagyo ang magpapaulan sa Bicol Region, Eastern Visayas at sa Romblon ngayong araw. Ayon sa Pag-asa bilang paghahanda, nagtaas na sila ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portion ng Ifugao, Ilocos Norte at Ilocos Sur at northern portion ng Aurora. Sa track ng bagyo, posible itong maglandfall sa Babuyan Islands o sa Cagayan habang lalabas naman ng PAR ngayong Huwebes. Samantala, umiiral pa rin ang southwest monsoon o ang habagat sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila naman at sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang maaliwalas na panahon ang mararanasan na may tsansa pa rin ng localized thunderstorm. Usapang trivia naman tayo. Sa mga parte ng ating katawan bukod sa ating muka, isa ito sa madalas na ayusin at iniingatan dahil ika nga nila, ito ang ating asset sa looks, ang ating buhok. Pero curious ka ba kung habang buhay ba na tumutubo ang ating mga buhok? Kaya alamin na this, tumitigil nga ba sa paghaba ang ating mga buhok? Ang ating mga buhok ay hindi basta-basta tumitigil sa pagtubo dahil sa tinatawag na hair growth cycle. Dumadaan ito sa iba't ibang yugto mula sa pagtubo, pagpapahinga hanggang sa paglalagas ng buhok. Ang anagen phase ang yugto ng paghaba ng buhok na maaaring tumagal ng 2 hanggang 7 taon at sa ilan pa nga ay mas matagal pa. Ang catagen phase ang mabilis na yugto kung saan humihinto ang paghaba ng ating buhok. At ang telogen phase naman ang pinakadulo o ang pahinga ng pagtubo ng hibla ng buhok at kalaunan ay nalalagas upang mapalitan ng bago.
Magkakaiba ang antigen phase ng mga tao at may ilan na sadyang kayang magpatubo ng lampas bewang at ang ilan naman ay may hangganan. Nakadepende rin ito sa genetics, edad, kalusugan at kung paano natin inaalagaan ang ating mga buhok. Sa karaniwang kalagayan naman, umaabot sa halos 1 hanggang 1.5 centimeters ang itinataas ng haba ng buhok bawat buwan. Kaya kung pakiramdam mo ay hindi na ito humahaba, posibleng nalalagas lang ito at naabot na ng iyong buhok ang natural na limit ng hair cycle. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Road to Forever na ang YouTube star na si Mr. Beast at ng kanyang kapwa content creator na si Thea. Sa mundo naman ng K-Stars, inanunsyo ng singer-actress na si IU ang postponement ng kanyang concert at album. Ang kasalang Mr. and Mrs. Beast at dahilan kung bakit hindi muna tuloy ang aktibidad ng Korean star sa report ni Showbiz Angel. Hashtag Mr. and Mrs. Beast. Ikinasal ng YouTube star na si Mr. Beast o Jimmy Donaldson sa tunay na buhay sa kanyang kapwa content creator na si Thea Boysen. Ang dalawa nagpalitan ng matamis na I do sa pamamagitan ng isang intimate beach wedding ceremony. Best day of my life nga kung ilarawan ng social media star ang kanilang pag-iisang dibdib. Taong 2022 nang magsimula ang love story ng dalawa na magtungo si Mr. Beast sa South Africa na siyang hometown ng kanya na ngayong misis. Si Mr. Beast ang most subscribed YouTuber sa buong mundo, now with more than 509 million subscribers. Samantala, sa iba pang balita, ipinagpaliban ng South Korean actress-singer na si IU ang kanyang upcoming concert at release ng 6th full-length album. Sa inilabas na mensahe ng K-Idol sa fans, ibinahagi nitong kailangan niya munang tutukan ang pagpapagaling sa chronic ear condition na kung tawagin eustachian tube dysfunction. Promise naman ng singer-actress na mag-focus sa kanyang pagpapagaling at mga kakailanganing treatments para agad makabalik sa pagtatanghal sa 2027. Sa darating na Setyembre sana ang nakataktang concert ni IU sa Goyang Stadium. Abangan sa aming pagbabalik, Barangay Chairman arestado sa pagkakaroon ng di-lisensyadong baril at pampasabog sa Victorias Negros Occidental. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, arestado sa buy-bust operation sa San Carlos City sa Pangasinan ang lalaking tulak umano ng ilegal na droga. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa kustodiya nga na San Carlos City, Pangasinan Police Station ang suspect na isang 37 anyos na lalaki may asawa na residente sa syudad matapos itong masakote sa anti-drug operation ng PNP. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team pasado alas 9:35 kagabi kung saan isa sa mga pulis ang nagpanggap na buyer na binentahan ng suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2.3 grams at may street drug price na 15,640 pesos kapalit ng mark money kaya agad itong inaresto. Nasamsam sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang suspect sa isinagawang buy-bust operation ng pinagsalmi ng pwersa ng kapulisan at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Mount Diwata, Moncayo, Davao de Oro. Kinilala ng mga otoridad ang nadakip sa alias na Aying na naharap sa kaso paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa operasyon na isinagawa ng Moncayo Municipal Police Station
Corporation, First Davao de Oro Provincial Mobile Force Company at PDEA na kumpiska mula sa suspek ang hinihinalang shabu, isang 38 caliber revolver, mga bala, isang basyo na bala, mark money at iba pang ebidensya. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Moncayo Municipal Police Station ng suspek kasamang lahat ng mga kumpiskang ebidensya para sa tamang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang mga kaso alinsunod sa umiiral na batas at mga pamamaraan ng kapulisan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang punong barangay na 54 anyos na kinilala na si alias Gar, residente ng Hacienda Nasipunan, Barangay 12, lungsod ng Victorias, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Judices Catalogo ng Negros Occidental Provincial Police Office, ang search warrant isinerbe ng Victoria City Police Station. Mga miyembro ng Negros Occidental Provincial Police Office, CIDJ at Regional Mobile Force Battalion kung saan nakuha sa posisyon ng suspect ang isang kalibre 22 na revolver, 69 na mga bala at isang granada. Ginawa ang operasyon dahil sa reklamo ng isang residente sa lugar, kaya sinagawa ang nasabing operasyon. Sa ngayon, ang suspect detinado sa Victorias City Police Station at maharap sa kasong paglabag ng Republic Act 91 o Republic Act number 10591 o illegal possession of firearms at Republic Act 9516 o illegal possession of explosives. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dinaluhan ni PBBM ang inilunsad na Bangsamoro Government Convergence Program na ginanap sa 6 Infantry Campilan Division sa Barangay Awang, Datuudin, Sinso at Maguindanao del Norte. Sinalubong ng local officials led by BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang Pangulo sa Awang Airport kasama na Westmincom Commander Lieutenant General Donald Gumiran at 6 ID Commander Major General Jose Vladimir Cagara. Sa mensahe ng Pangulong Marcos sa harap ng 5 BARM governors ng Tawi-Tawi, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, kasama ang parliamentary members, congressmen, chief executives at barangay officials, binigyang diin nito ang kahalagahan ng pangmatagalang kapayapaan sa BARM region na matatamo lamang umano sa pamamagitan ng matibay na pagsasama at ugnayan ng national government at ng Bangsamoro government. Ang highlight sa mensahe ng Pangulo ay ang rollout ng bawat barangay makikinabang program o BBM na nilagakan ng pondong 200,000 pesos per barangay sa buong Bangsamoro region sa layuning masuportahan ang presidential scholarships at mga priority community projects sa bawat barangays ng rehiyon. Binigyan din ng Pangulo ang kanyang patuloy na suporta sa pamamagitan ng social welfare, healthcare, agricultural assistance, cultural initiatives at suporta sa Hajj pilgrims. Sinisiguro din ng Pangulong BBM na matutuloy na ang nalalapit na first parliamentary elections ng BARM na nakaschedule sa ikalawang Lunes ng September 14, 2026. Para sa MBC TV Network News, Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahuli sa bayan ng Las Havas, Northern Samar ay tinuturing na 7th most wanted person ng Caloocan City dahil sa kasong frustrated murder. Nang malaman ng otoridad ang kinaroroonan nito, agad naglunsad ang kapulisan ng Las Navas ng operasyon sa barangay ng Taylor na naturang bayan. Ang akusado ayon sa ulat ng PNP ay 40 anyos, kasalukuyan ang nakatira sa nasabing bayan. Iniulat ba ng PNP na 3 taon nagtago ang nasabing wanted bago ito maaresto. Mayroong warrant o bares sa nasabing wanted sa kasong frustrated murder mula sa Regional Trial Court Branch 129 Caloocan City noong pang March 28 taong 2022. Halagang 200,000 pesos na piyansa ang nilagak ng korte para sa pansamantalang kalayaan nitong akusado. Dinala muna ito sa Las Navas Municipal Police Station at nakatakda itong dalhin o ibiyahe sa Caloocan City. Hinimo kayo ng PNP na patuloy na suportahan ang law enforcement sa pagsasagawa ng operasyon laban sa mga wanted sa pamamagitan ng pagre-report sa mga wanted person na naroon sa kanilang mga lugar. Mula sa MBC TV Network News RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Pasok na ang Gilas Pilipinas 3x3 men sa FIBA Under-23 World Cup. Yan ay matapos nitong manguna sa FIBA 3x3 Nations League Asia sa Malaysia. Balikan na naging run ng koponan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Nakasiguro ng pwesto ang Gilas Pilipinas 3x3 men sa 2026 FIBA 3x3 Under-23 World Cup matapos manguna sa FIBA 3x3 Nations League Asia 2 sa Malaysia. Tinapatan ng Gilas ang mga Under-21 teams mula sa Japan, New Zealand, Singapore at host na Malaysia. Nakapasok ang Pilipinas sa finals ng 5 sa 6 na stops at nagkampiyon sa 3 upang magtapos sa unang pwesto sa pangkalahatang talaan. Nagwagi ang Gilas sa unang 2 laro nito bago natalo sa Belarus sa finals ng Stop 1. Matapos hindi makapag-podium sa Stop 2, bumawi ang koponan sa pamamagitan ng pagtalo sa Japan upang masungkit ang Stop 3. Ipinagpatuloy nito ang malakas na kampanya sa pagkuha ng mga titulo sa Stop 4 at Stop 5 matapos talunin ng New Zealand at Japan sa pamamagitan ng game-winning 2-point shots. Nagtapos ang Pilipinas na may 520 points, 5 puntos na lamang sa ikalawang pwestong Japan upang makuha ang isa sa mga pwesto para sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup. Ayon kay SBP Executive Director Eric Cadi, patunay ang tagumpay sa patuloy na pag-unlad ng 3x3 program ng Samahang Basketball na Pilipinas o SBP at sa pagtutulungan ng iba't ibang stakeholders sa pagpapaunlad ng national team. Pinaalalahanan din ni Gilas Pilipinas 3x3 Program Director Ryan Gregorio ang mahalagang suporta ng mga paaralan, coaches, at mga kupunan na nagpapahiram ng kanilang mga manlalaro para makatawa ng bansa. Nakatakdang lumuhok ang Gilas Pilipinas 3x3 men sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup mula September 15 hanggang 19 sa Wuhan, China. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, nakasungkit ng 2 parangal sa nagdaang FAMAS Broadcast Awards ang actress-vlogger na si Ivana Alawi. Kasabay ng mga pagbati, maraming netizens ang tila kinwestiyon ang kanyang pagkapanalo. Kung bakit, narito ang report ni Showbiz Angel. Umani ng samut-saring reaksyon online ang pagkapanalo ng actress-vlogger na si Ivana Alawi sa nagdaang FAMAS Broadcast Awards. 2 tropeyo ang naiuwi ng YouTube star, Best Public Service Show at Best Host for Public Service, na iginawa din sa batikang journalist na si Cara David. Tila hindi nga niya makapaniwala si Ivana sa nasungkit na parangal at nangakong hindi magsasawang tumulong at ibalik ang pagmamahal ng fans. Ngunit, kasabay naman ang mga komento ng pagbati kay Ivana, marami rin ang tila nagtaas ng kilay kung bakit daw ito binigyan ng award. Isa na nga sa mga sinisilip ng netizens ay ang umano'y pagpopromote ni Ivana ng sugal. Kamakailan nga lang, trending topic ang kanyang pag-giveaway ng iPhone sa 100 katao. At para sumali ay kailangang i-follow ang page ng isang online gambling platform. Sa kabila naman ng mga komento ng netizens, tila tikom pa rin ang bibig ni Ivana sa issue na nag-celebrate lang din kamakailan ng kanyang panibagong milestone sa Facebook matapos naman umabot sa 50 million ang kanyang subscribers. Para sa MBC TV Network News, Morning Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan pa rin ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw na ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.